Grabe, may Sir, ano pa, sabi may to. wangwang pa. Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. Ano, may agad kami. Drop pa Ha? kayo. Naiwan lang. Naiwan kami. Bawal po kayong dumaan dito eh. Hindi naman mukhang mga kasambahay yan. Nagsisinungaling na naman to si Senator Manny. Bakit ka natutok sa akin? Sir, bawal po kayo dito, sir. Tatabi ko. Di ba dami yung cellphone mo? Kasi, ang aangas nitong mga kasambahay nitong si Senator Manny Pacquiao. Dito sa video na to mga kababayan, pahiya ho itong si Martin Romualdez. Diyan sa naging interview nitong si Atty. Rowena Guanzon dito kay Ma'am Sas Rugando Sasot kagabi. Abang lang ho kayo mga kababayan, marami hong isisiwalat itong si Atty. Rowena Guanzon dito sa video na to. At itong si Manny Pacquiao nang hingi na ho ng paumanhin kaugnay doon sa kabalbalan na ginawa ng kanyang driver at kasambahay dyan sa EDSA Baslane. Manalo ho muna kasi kayo. Pagkakalibel nyo na itong si Rafi Tulfo, daan-daan kayo dyan tapos mainit ang issue ngayon, maya-maya wala na. Ganun ho pagka senador na. Pero pagka kandidato pa lang kayo, naku, isang buong linggo, baka 2 linggo kayo pinag-uusapan pagka kayo ang dumaan dyan sa EDSA Baslane na yan. Hayun na nga mga kababayan, rekta ho muna tayo dito sa kay Manny Pacquiao bago ho tayo pumunta dito sa naging talakayan nitong si Atty. Rowena Guanzon at nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot kagabi. Heto ho, ito yung, teka lang. Ito. Ayun, nakikita nyo ho yan ng mga kababayan. Ganyan ho katindi ang mga drogista ngayong mga panahon na to. Kaya, kailangan na ho nating tanungin ang ating mga otoridad, PIDEA, PNP. Ano na ho bang ginagawa nyo? Ano na ho bang nangyayari sa Pilipinas? Tanghaling tapat ha, hindi na ho sila nagtatago yung mga sa mga bakanting bahay, di ba? Yung mga bakanting lote. Doon ho nila ginagawa yung mga ganyang klaseng aktibidades. Pero ngayon ho mga kababayan, sa gilid-gilid na lang ho. Di na ho nagtatago itong mga durugista na to. Tignan nyo naman ho itong mga kababayan. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Anak ng tokwa. Yan ho mga kababayan, ang imahe ng karsada ng Pilipinas ngayong mga panahon na to. Yan ho ang imahe ng mga komunidad sa Pilipinas ngayong mga panahon na to. Di ba? Nakakatakot ho. Ang mga yan, di ba, pagka babatak yung mga yan, hindi pa sila nakabatak, yung mga normal sila. Medyo normal sila. Pero ano na ho yung mga yan, praning na, naghahanap na sila, yung susunod na sundot nila. Hindi ho tayo naggaganyan, baka akala si gaganyan. Hindi ho, base ho ito sa mga nakikita natin sa katagal-tagal nating nanonood ng mga ganyang klaseng video sa social media, sa mga testimonya ng mga nagbagong buhay, kung ano yung mga naging experience ba nila dyan sa mga ganyang klaseng gawain. Talagang wala ho silang iniisip paggising ng umaga, tanghali, bago matulog, kung hindi yung ipinagbabawal na droga na yan. Ito, Essence ng otab. grabe naman yan, oh. Grabe naman yan. Nagpapahaba ng oras. Di naman huhuliin yan. Kung makita ng mga pulis yan, pag kunyari nakita yun ng mga pulis, yan, nagpapahaba ng oras, kawawa naman. Baka, di ba, ganun nung iniisip ng mga pulis natin. Saka bloodless. Kunyari yan, may daladalang itak o kung anong armas ang dadalhin yan. Tatakbo yung ating mga pulis kasi nga bloodless. Hindi ko kagaya nung panahon ni Tatay Digong, takot na takot ho yung mga yan. Baka nung panahon ni Tatay Digong, ang trabaho ng mama na naglalabas sa bahay nila, nagwawalis-walis, nagtitimpla-timpla ng kape, merong pakinabang sa bahay. Pero ngayon ho mga kababayan, balik ano na ho sila, kumbaga balik trabaho na sila. Yan ho trabaho nila nagpapahaba sila ng oras. Grabe naman yan. Nakanto ko. Grabe kang makabuga-brags, parang tambol yung bibig mo ha. What a smoke. Pagka-smoke, ilabot niya yung po. Grabe naman yan. Na lang kita. Kawawa Pilipinas. Wala ako kasing konkretong direksyon ng administrasyon kung anong gagawin nila sa mga ganitong klaseng ganitong klaseng gawain 'Di ba? Bloodless, 'di ba? Wala akong konkretong direksyon ng ating bansa pagdating sa ekonomiya, pagdating sa agrikultura, pagdating sa kriminalidad, pagdating sa paglaban sa ipinagbabawal na droga. Kaya yan ho ang mga naglalabasan ngayon sa ating mga karsada. Ito na ho mga kababayan, hindi na ho natin itutuloy ito kasi kumbaga talagang masyado hong bulgar na hindi na ho nila tinatago. Ito ho yung kumpletong video na kung saan makikita nyo yung driver at kasambahay nitong si Pacquiao. Ito. Grabe naman yan, Senator Manny. Hindi ka pa nanalo, ha?
Grabe, may Sir, ano pa, sabi may to. wangwang pa. Yung Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. Ano, may agad kami. Drop pa kayo. Ha? Naiwan lang Naiwan kami sa... Bawal po kayong dumaan dito eh. Hindi naman mukhang mga kasambahay yan. Nagsisinungaling na naman to si Senator Manny. Mga maaangas eh. Kasambahay, kasama ka sa sa convoy. Naiwan daw sila ng hagag. Oh. Sir, bawal po yan dito dumaan, sir. Ha? Sir? Bawal po dito yan, sir. Hindi naman mukhang kasambahay yung mga yan. Maaangas, nanduduro. Manny Pacquiao, yung mga kasambahay mo nanduduro. Ganyan ba sila makipag-usap? Pag ba kinakausap ka ba nila, dinuduro-duro kang gano'n? Ano na tayo eh. Kami yung cellphone ko. Sir? Oo, ba't mo pinapababa yung cellphone niya? Wala namang gano'n. Kung kasambahay to, dapat hindi na ipapababa yung cellphone. Makikiusap siya, pasensya na ho, nagmamadali ako, nandijebs na talaga ako, di ba? Ganun lang naman man eh. Okay lang naman yun eh. Oh, madadaan naman ho talaga sa pakiusap. Manginap dispensa. Nagkamali ho ako ng liko, pero bawal dyan, di ba? Oh, bawal dyan. Matitiketan ho talaga kayo. Sabi ko, tama pa yung cellphone. Bakit ka natutok sa akin? Sir, bawal po kayo dito, sir. Tatabi ko. Di ba ba yung cellphone mo? O ang aangas ho nitong mga kasambahay nitong si Senator Manny Pacquiao. Itatabi ko, ibababa mo cellphone mo. Ganon ho ba dapat makipag-usap pagka magiging senador ang amo nyo? Anak ka ng tokwa. Nakatid Oh, kailangan may coordination po yung dadaan dito. 5 lang po, president, may president. Sabi ko nga, itatabi ko. Opo. Masunod tayo dyan. Oh, itatabi daw. Aangas nitong mga abata ni Pacquiao Oh, dumiretso. Ay, grabe, naka-escalade yun. Escalade yun, di ba? Cadillac Escalade. Mayaman talaga itong si Manny Pacquiao. Yun, takbo. Oh, yan ho mga kababayan, nakita nyo ho kung anong klaseng pag-uugali, kung gaano kaaangas yung mga tauhan ni Manny Pacquiao. Wag ho kayong maniwala. Naku, sinungaling talaga to si Manny Pacquiao. Ito, sabi niya dito. Nga ka ngayon, Brad, ha? Nakita nyo ho mga kababayan, hindi mga kasambahay. Escalade, sasakyan, Escalade. Kasambahay, ganon. Shit na to. Sa bagay, sa sobrang yaman mo na. O paubos na pera mo, kaya pumapasok ka sa politika. Ito, game. Sir, sorry. Habol lang kami, sir. Sir, yung sa EDSA busway incident lang, sir. Ano pong naging action niyo doon, sir? Inalis ko yung tao ko at pinagalitan ko at saka sabi ko maling-mali yung ginawa ninyo. Bakit nyo tinakasan yung loan mo, sir? At pinabalik ko doon, kunin nyo yung ticket, magpatikit kayo dahil mali yung talaga yung ginagawa ninyo at inano ko na, inalis ko na sa grupo ko. Hindi niyo Inalis mo na, Brad. Pero sigurado ako, marami pa sa mga tauhan mo, ganun ka-arrogante at kaaangas. Ha? Baba mo yung cellphone mo, tatabi ko, baba mo yung cellphone mo. Anong klaseng kalokohan yun? Ha? Pati ba naman yung pagkuha ng ngayon sa pampublikong lugar, pagkuha ng video, bawal na rin? Gumawa ng karumal, di ba nga yung mga sa ibang bansa ho, meron pa silang dito, body cam. Pinapababa ba yung body cam? Hindi naman. Bawal ho yun, ebidensya yun. Kumbaga, protection yun ng mga nanghuli. Paano kung baliktarin sila? Senatorial candidate amo nila. Kung walang ebidensya, di sila nayari. Sabihin lang nitong mga to, napagtripan kami dyan sa EDSA Bustling, pinadaan kami, tapos bigla kami huli. Ganon. Kayo talaga. kinonsilte, sir, yung ganong ugali, sir. Bawal sa akin gano'n. Bawal. Karakas mo pa lang the way na makipag-usap yung mga mga tauhan mo, feeling entitled na hindi ka pananalo. Kala mo kung sino na, 'di ba? Siguro itong si Manny Pacquiao pagka closed door na lang kasama niya yung mga tauhan niya, ganun siya ganun niya kausapin, nakikita nila yung kaangasan nitong mama na to. Kaya wag ko kayong maniwala diyan, ha? Wag ko kayong maniwala diyan kay Pacquiao kasi ngayon pa lang, nakikita na ho natin ang totoo niyang pag-uugali, ika nga. Eto ho, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Sastrogando Sasot at dito kay Atty. Rowena Guanzon. Wala ho tayong maraming pasakali dito. Pakikinggan ho natin yung mga revelasyon itong si Atty. Rowena Guanzon. Game! At i-share na lang po muna ito para maraming makaalam sa napakainit na issue ngayon na kinasasangkutan ng party list nina Atty. Rowena Guanzon at ni House Speaker Martin Romualdez. Para malaman natin ang buong detalye, ayan na, nandito na si Atty. Rowena Guanzon. Magandang gabi po sa inyo, Atty. Guanzon. Magandang gabi, Sas. And salamat sa panayam na ito. At sana yung mga
kababayan natin abroad ay makakita rin ito dahil itong mga isyung ito ay hindi lamang sa ating bansa. Nararapat din pag-usapan ninyo dyan sa abroad bilang mga Pilipinong kumikita ng pera at income na bilyon-bilyon piso na ginagastos ng ating gobyerno. Yan. Okay. Ma'am, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Nag-file ang inyong party list na Komunidad ng Pamilya Pasyente at Persons with Disabilities or P3PWD ng petition for mandamus with urgent application for the issuance of a writ of preliminary mandatory injunction. Mahaba ito. Laban kay House Speaker Martin Romualdez at Grabe naman ho yan, no? Ibang klase ho itong si Tambaluslos. Napakarami ho niyang kinahaharap na problema ngayong mga panahon na to. Merong doon sa budget, diyan sa budget ng PhilHealth, o doon sa kulang-kulang na BICAM report, doon sa enrolled bill, napakarami hong issue. Napakarami hong issue nitong si Tambaluslos. Ngayon, ito pang kay Atty. Rowena Guanzon. Kaya para sa sa Supreme Court at sa Ombudsman, aksyonan niyo ho ng mabilisan itong mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng petisyon. Mga ganitong klaseng reklamo labang kay Tambaluslos. Kasi meron ho talagang problema itong mama na to sa tingin natin. Meron ho talaga siyang problema. Meron ho talaga siyang ginagawang mali. Kasi sunod-sunod ho. Eto, si Atty. Rowena Guanzon, hindi naman natin kaalyado yun. Ay yan, pinklawan dilawan. Pero dahil tama yung mga sinasabi niya, hindi naman dahil pabor sa naratibo natin na binabanatan natin itong si Tamba, dahil ho yun na nararapat. Tama naman ho yung sinasabi niya. Dapat yung mga PWD, yung mga hindi makapagtrabaho, sila ho talaga dapat sana ang unang nakaka-access sa mga tulong ng pamahalaan. Hindi ho yung mga malapit sa partido, malapit kay congressman, hindi ho yung mga yon. Di ba sinasabi natin dito sa PH Update, yaang mga mahihirap, yaang mga bedridden, yaang mga walang pambili ng gamot. Hindi yung mga akap-akap na yan, yung mga sinasabi nilang kapos ang kita, kapos ang kita. Hindi yung mga ganon. Okay lang naman kung talagang ginugusto nilang bigyan yung mga butante nila, wala tayong magagawa dyan. Pero sana naman, unahin yung mga may kapansanan nating mga kababayan, yung mga senior citizen, sila ho talaga dapat pinagtutuunan ng pansin kasi yung mga yan di na makapagtrabaho Kasi inuuna ho nila yung mga nila, yung mga tauhan nila, yung mga butante nila, yung mga leader nila. sa Secretary General na si Reginald Velasco. And as I've read the petition, ito ay nag-ugat dahil ang inyong isang nominee na si Maria Camille Luansi Ilagan ay hindi pinag-oath taking. Okay, paki-explain po sa amin kung anong nangyari dito. Ang maalala niyo po, nag-file ng isang petition laban sa akin, si Cardema. Kaya po na TRO ang COMELEC. Itong si House Speaker Romualdez, kahit wala siyang TRO, ay hindi niya ako pinayagang manumpa o oath. Ang importansya ng oath na yan ay kine-question din namin na unconstitutional yan. Ayon sa House rules na internal nila, ay kailangan ka pang manumpa ng tinatawag na ceremonial affirmation oath sa speaker bago ang congresswoman maka-start ng kanyang functions and literally makaupo doon sa plenary. So hindi po ako si Commissioner Guanzon nakaupo. Ay, wait lang, ma'am. So, hindi kayo pinag-oath. Ito yung background Okay. ng kay Dr. Camille Ilagan kung bakit siya ngayon. Dahil po 'di ba nag-substitute ako doon sa first set of nominees, yung number 1 na nominee nagka-cancer yung anak niya. And she could no longer. So, all of them resigned and the board substituted my name. Yun po na TRO. So, hindi po ako nakaupo ng 2.5 years. Finally, the Supreme Court issued a ruling in December na si Attorney Guanzon, dahil dating commissioner ng COMELEC, ay hindi makakaupo as substitute.
At na-technical, parang na-technical ako doon. Dahil dapat daw nakaupo muna yung nominee na original at nag-resign bago ako nag-substitute. Anyway, hindi naman yan ang rule noon, pero since yan ang sabi ng Supreme Court, yan ang rule ngayon sa COMELEC. Ngayon, dahil dyan, nag-utos ang Supreme Court na magsumite ang P3PWD Party List number 8 ng bagong nominee. Diyan pumasok ngayon si Dr. Camille Ilagan na isang educator. She has a doctorate in business administration and is president of the Luansing College in Rosario and is also one of the owners of Rizal College in Taal. So ang pinasok naming nominee ay talagang qualified at yun ang pinili ng board dahil may family din po siya na advocates ng children with special needs. Okay. So pumunta na kami doon, nag-proclamation ng COMELEC, nag-oath na si Dr. Ilagan sa isang RTC judge at pumunta na doon sa speaker. Antay kami ng intay until December 18 ay last day na bago mag-Christmas. Kaharap na ni Speaker Romualdez, si Dr. Ilagan, kaharap na mismo, ilang di pa na lang doon mismo sa plenary floor. Dahil pinaupo naman siya doon ng isang USEC. Pero at alam ni Romualdez na nandun siya. Pero before that, sinabi niyang ayaw niyang ipa-oath si Luansing ni Dr. Camille Ilagan kung si Attorney Guanzon ay nandyan pa sa P3PWD. Grabe naman ho itong si Tambalustos. Napakawalang yaho itong mama na to. Wala ho siyang pakialam kahit na yung particular na party list na yan. Talagang napakaganda ng advokasya. Talagang gustong makatulong sa mga PWD o kung ano pa man. Ha? Pagka ikaw, sigurado hindi kanya mahahawakan sa liig, kagaya ng mga makakaliwa, yung sasama sa kanilang mga kabalbalan. Yan kasi si Atty. Rowena Guanzon, napaka-vocal ho niyan sa mga kabalbalan ng administrasyon. Siguro natansya niya, hindi niya mahahawakan mo si Atty. Rowena Guanzon. Kaya habang nandyan sa party list na yan, hindi ho sa panunumpain. Ang nangyari ho, kahit na binoto na kayo, ng mga sektor na nasasakupan nyo, o rinirepresenta nyo, wala ho yung magagawa yung boto na yan pagka yung si Tamba ayaw ho kayong panumpain. Favorite talaga ako dito ni Romualdez. Sinabihan siya nang nag-introduce sa kay Dr. Ilagan na Mr. Speaker, hindi po si Commissioner Guanzon ngayon. Iba, wala na po yun. Bago na po ito, si Dr. Camille Ilagan. At ready na lahat. Ayun yan. Ayaw pa rin niya. So, nandun sa plenary, nakaupo. Kaharap sila, ilang di pa na lang na-adjourn ng Christmas na hindi naka-oath si Dr. Ilagan. At umuwi kaming luhaan. Yan. Pero ang totoo talaga dyan, hina-hide and seek kami ng Secretary General. Kaya hanggang nagsara na lang ang session, ay hindi pa rin na-oath si Dr. Camille Ilagan. Kaya nagpunta na kami sa Supreme Court on a petition for mandamus to order the Speaker to administer her oath. Okay, sa Attorney Guanzon ito lang ang hindi sa amin malinaw. Sabi niyo kanina, nakapag-oath na si Dr. Ilagan sa Judge. RTC. Judge. Yes. Yes. Hindi ba parang dapat counted? Oo, dapat yan. Kasi yan ang nakalagay sa batas that a public official can assume her functions after she's proclaimed and after she has taken her oath. Dinagdagan ngayon ng House of Representatives na binigyan ng power ang Speaker na kahit na ganyan lang ang requirements ng konstitusyon at batas, ay hindi pa rin makakaupo ang congresswoman namin kung hindi pina-oath of affirmation, ceremonial ang tawag nila, ceremonial oath. Kung ceremonial lang pala yan, pwede na po sigurong Zoom na lang yan, di po ba? Kasi ceremonial di ba? Ang gusto nila, ceremonial, doon sa plenary. Nandun na po si Dr. Ilagan Alam niya na rin na nandun. Talagang hindi niya pina-oath. Talagang intentional. Kaya yun, we are questioning this rule as unconstitutional because then it gives the Speaker
a veto power. The Over- power over the- now to defeat the will of the electorate, Correct. which in a democracy is a no-no. You Well, yun cannot na nga defeat the lumalabas. will of the people, you know. So, that's why we are going to the Supreme Court. Susumbong kami. Supreme Court, yung justices, Chief Justice, ito po, si Speaker Romualdez, di kami pinapaut. Kahit tinutos nyo na palitan na ako, si Attorney Guanzon, at i-proclaim ng, kung qualified, i-proclaim ng COMELEC. At mag-vote, ayaw pa rin niya kaming paupuin. Talagang hindi po siya takot sa Supreme Court. Pero ang Attorney Gonson, bakit ang hindi namin dito kasi maintindihan? Tama kayo, ng seremonya lang siya eh. Kasi binoto ka na ng tao eh. Tapos nag-oath, di ba yung oath niyan, yun na talaga yung dapat magsisimula ka ng trabaho mo. Pero binoto, ano lang talaga siya, for formalities na lang talaga yung oath Yung sa taking House, para yung sa sa Speaker. House, diba? Kasi Diba? ano lang daw yun eh. Oath of affirmation ceremonial. Yun ang word. Okay, pero ang nakakaano kasi dito, ang tagal ng Yari itong si ang Romualdez tagal ng dito. decision nung para palitan kayo kasi ano na ngayon eh, matatapos na yung Congress, new Congress na next time, and tapos ngayon ito pa yung umaasa pa ba kayo na makakapag-oath taking? Oo. Kasi umaasa kami na ang Supreme Court naman ay fair. Kaya may June 3 pa naman na magbubukas ang session. Siguro 7 days na lang. Baka naman plano ni Speaker, ipa-out na yung aming representative 1 day before sila mag-uwian. Maawa na kay Speaker. 391,075 people voted for P3PWD number 8. Kalahati mo yan, PWD, may mga sakit, seniors. Kami, wala kaming budget for 3 years. Sarili naming pera. Binibigay namin sa wheelchair lahat, pa hospital. At 3 years, pero ginawa namin, nag-organize. Kaya now, as far as Marawi, meron po kami supporters, awa ng Diyos. Pero apaka-unfair ho talaga sa mga constituents namin ito. Na ang batas pala, ginagamit lang pala yung batas kung pabor sa kanila. Oh, nako. Hindi kasi parang mamimili siya kung sinong uupo, taong bayan na yung namili kung sinong uupo bilang kongresista. That's correct. The word is, he is now, has the power to veto the will of the people. Ano ito, utok, ano ito, hari ba ang nag-govern sa Pilipinas o demokrasya ba ito o ano, may hari ba? Kasi yung hari, isang sabi niya lang, hindi, wala na yan, cancel na yan, delete na yan. Hindi naman po, demokrasya po ito. Kaya yun pong aming petition, we are still hopeful. Meron pa naman pong 3 months. At pag hindi po talaga kami pinag-oath dyan, dahil yung Secretary General mismo, hindi niya kami officially hinarap at nag-agenda. He is liable also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nako. Attorney Gonson, matagal na kayong nasa politika, no? At I'm pretty sure meron kayong mga kilalang meron kayong mga hindi naging nakasundo. Speaker of the House, meron ba kayo nabalita ang ganitong nangyari before na yung Speaker of the House ayaw niya yung binoto ng tao tapos hindi niya pag-o-oaten? Hindi. Kahit na yun kay Duterte na ano ba yun? Si Speaker, sino nga yung batchmate ko sa Ateneo? Yung Alvarez? Alvarez. Si Pantaleon? Hindi naman ganun. Wala naman ganitong issue. Ang nagka-issue noon, dahil yan, kaya nila ginawa yung rule na yan noon, ay nagka-issue ngayon si anak ni Justice Velasco ay tumakbo laban sa kay Congresswoman Ong Shaco Reyes Okay. ng Mindoro. Yan. At hindi
pinaupo si Shaco Reyes dahil hindi daw siya naka-oath ng affirmation sa speaker. Sinabi nilang ang proclamation ng COMELEC ay hindi pa yan totoo na makakaupo ka. Kung hindi ka nag-amen dito sa amin at nag-oath of ceremonial oath ka sa speaker. Kasi nung araw, wala naman yan, Miss Sase. Wala yan. Nung nagsimula ang demokrasya natin, nagsimula ang mga House of Reps na yan, wala yan. Noon lang yan time ni Velasco versus yan nga, si Congresswoman, the late Congresswoman ng Shaco Reyes of Mindoro. Kaya, napalitan yan. Since then, ginagamit na ng mga speaker bilang extra power nila. Pero hindi po dapat. Pero hindi pa Grabe naman yan ka-unfair. Yun ang hindi namin maintindihan kasi edi wala na opposition. Kung halimbawa, kung speaker ka, kung gusto mo mawala ng opposition, huwag mo nang pag-outin yung mga... Huwag mo, kasi... Palagay ko po yun ang tingin niya sa akin eh. Kasi specified me. Kahit na hindi na nga ako ang representative, okay naman ako. Okay naman ako na hindi naman ako eh. Diba? Walang problema. I humbly accepted the decision of the Supreme Court. Pero talagang he mentioned my name. For as long as Guanzon is in P3PWD, umalis daw muna ako dyan. Sir naman, ba't yun naman kami paalisin dito? Pambira naman kayo. Di ba may freedom of my constitutional rights naman kami to association? Mag-member kami ng aming mga party list, that's our constitutional right. Hindi mo pwedeng sabihan ng COMELEC na, tanggalin yan si Guanzon sa listahan nila na hindi ako nagre-resign, na hindi ako disqualified. Ang ayaw ko talaga po doon, yung parang gusto ni Speaker Romualdez ay sumurrender ako sa kanya. Yo. Sir, hindi nga po kami sumurrender sa Hapon. Noong digmaan, ang lolo ko, mayor ng Commonwealth, tatay ko nag-guerrilla, nagkamedalya pang tunay ba? US gold, Congressional Gold Medal si Judge Sixto Guanzon na sa guerrilla. Yung nanay ko, persisted in encouraging her father not to surrender to the Japan. Sir, hindi po kami nag-surrender sa Hapon. Ngayon pa po kaya na matanda na ako, 67 na po ako, sir. Ang amin lang po, sir, demokrasya po ito. Panindigan na po natin. Napakabilib ko pa naman kay Speaker noon dahil wow, ang Speaker, UP College of Law, wow, Upsilon, huh? They're very famous for being well-mannered, no? They're social elitist fraternity, no? Hindi nga kami magka-brad at sis, pero UP College of Law, hangang-hanga ko sa kanya. Misas, nag-meet pa kami doon sa lunch ng mga, hindi ba, tagalit sa akin yung mga kakamping. Ba't daw ako may picture kasama si Romualdez at si Sandro? Malay ko, nakaupo lang naman lola nyo. Doon sila sa likod ko pa picture. Nag-aalit yung mga kakamping, ha? Di ba nandun kayo kasama? Alam ko nandun pa nga parang binati pa nga kayo ni Sandro Marcos. Di ba parang kainan mo? Yung he bowed nga and asked for my hand as if to mano and I just gave him a handshake. At nagpa-picture pa nga sila sa akin. Kausap ko pa nga siya. Sabi ko sa kanya, Speaker, can you make that PWD committee a regular committee? Kasi never nagka-regular committee ang PWD. Parang ano lang yan, ex officio, parang ganun lang ba? Walang budget. So, umuo pa. Smile. Nung araw, hindi pa siya ganun makapangyarihan. Parang gwapo-gwapo niya. Linaw-linaw ng mukha niya ba? Parang... Ikaw, Atty. Garza, meron ka pang talagang yung alindog mo talagang... Ngayon, tumaba siya ng lalo. So, ang ano ko dyan sa speaker na when we started naman, good terms naman kami. Akala ko nga, good terms kami. Yung pala, hate niya ako. Hindi ko alam eh. Hindi ko naman siya, I did never attacked him.
I never, what do you call this? Campaign against him. Tapos ngayon, ganyanin niya ako. Papayag ba mga taong ganyan? Yung binoto mo, ayaw pa upuin ng speaker. Napapayag Alam kaya mo, mga tao dyan. Attorney Quanzon, ang pinagtataka ko kasi, hindi ko na lang papangalanan yung isang party list. May party list kasi na may nireplace na party list. May natanggal kasi na party list sa, I know that case. di ba? So, Oh. sila, Napapo Mabilis. sila. Mabilis konti yun. pa nga ang boto nila kay sa akin eh. yes. Ang laki ng boto ko, parang doble sa kanila eh. Ba't sila nakaupo? 100,000 plus. Ako, may ano pa ako, Supreme Court ruling pa si Dr. Ilagan. Ang P3, meron kami Supreme. At saka hindi basta-bastang tao na sa board ng P3, ha? Tingnan nyo yung board namin. Mga taga-UP, ha? Mga expert consultants, 3 abogado, isang marketing specialist, isang grassroots leader. Makikita mo yung P3 board ng P3PWD, tunay na mga independent thinkers or advocates of rights of PWD and children. At kaya po sila nag-decide din na to sue. Kasi hindi po ito mga taong, you think I can just tell them what to do? Hindi po. This is really a board. It functions. P3 PWD is a genuine marginalized party list. Actually, Attorney Guanzon, mas malaki pa ang botong natanggap niya sa boto ni House Speaker. Wow! Ay baka po, dahil 391,075 kami. Ewan ko kung ilan yung kanya. Maliit Ay lang. ngayon, mas may maliit. tingog siya. 3 seats siya. May tingog siya. Pwede naman maka 3 seats. Hindi ka ba naman naka 3 seats yan, hina mo na talaga. Sa dami naman ng perang kontrolado nila, di ba? Ngayon may iba pa. Marami silang finifield na party list. Party list. Yan, example lang ha. Example lang ito ha. Wag magalit. BBM. Halata ba? BBM, yung mga minero. Sino ba nasa mining industry? Di ba sila? Sila. Mga pinafunding nila ng mga party list, yung AKAP na yan. Yung AKAP na yan, kaya kami tutol dyan. Dapat kung meron yan, unahin nyo kami mga PWD seniors at may mga sakit. Hindi yung political nyo na mga tao dyan ang nauna dyan sa AKAP-AKAP nyo. Yun lang naman ang kaya kami tutol kami dyan. That's indirect vote buying. Attorney Guanzon, may nagtatanong dito, hindi kaya dahil daw baka kayo hindi pinaupo ay dahil doon sa naging desisyon nyo noon nung tumakbo si BBM bilang Pangulo. Di ba nung nasa comedy kayo, nag-release kayo ng... Ay, opo. Totoo naman abot na nga kami sa husgado niyan di ba? Na in my opinion, DQ siya. Di ba? Kaso may nakialam nga May nakialam na politiko doon sa isang commissioner which I divulged to the public into interviews. Tapos sinabla nila ako ngayon. Graph daw yon. May graph ni isang kusing, wala akong nakuha doon. Baka kayo. Kaya nga ako nag-disclose doon Kasi sinasabi ko, this is corruption. So, in my opinion, DQ si BBM. Bakit naman hindi? 2 times, convicted of 2 counts naman ng tax, not paying taxes. Sino ba naman ang hindi mag-DQ dyan kung hindi, alam nyo na. Kaya nga kami nagkagulo dun So, akala nyo madali for someone to fight against, di ba? Marcos, ba? Grabe yun pero, sanay na ako dyan. Martial law nung 13 pa lang ako. Rally dito, rally doon sa UP. Presidente ako ng dorm ko. Mga batch ko yan, sinisamasa Mga batch ko yan. Kaya, hindi po talaga ako, kasi ganyan po talaga ang pagpalaki sa akin. Parang, if I feel that an injustice has been done, I have to speak out. Laban po talaga ako. Attorney Guanzon, may mga kayo dito, may mga fan ng inyong siguro member to ng PWD. Sabi niya, sana madam, pag nanalo uli ang P3WD, matanggal yung sa mga working PWD na still getting deduction sa PhilHealth salary. Kumbaga maging free na ang premium.
Oo. Ang PWD po ngayon ay free naman talaga ang premium na. Automatic, pati seniors. Huwag na po kayo magbayad ng premium. So kung kinakaltasan pa kayo ng premium dyan na may PWD ID naman kayo, ay magpa-refund po kayo. Pag nahirapan po kayo, ay mag-email po kayo sa amin. Meron naman kaming email at susulatan po namin ang PhilHealth na mag-refund sa inyo. Okay, So so- far po, successful naman kami. Pati mga bangko, yung ayaw mag-issue ng ATM sa member namin na bulag. Kasi bulag daw, paano daw mag-ATM, pambira. Problema mo pa ba yan, manager, kung paano siya mag-ATM? Pero mo ba yan? Kaya nagalit ako. May tinawagan ako, sabi ko, teka muna, pero niyo ba yan? Kaya pinagalitan yung manager, lagi. Pumunta siya sa bahay ng member namin at nagdala siya ng ATM card. Wala, pwede naman palang house to house ang ATM card eh. So Madam Attorney Guanzon, ano ng plano ng P3WD? Tatakbo pa rin kayo ng election, di ba? Tumatakbo po ako ang first nominee. Okay. Ngayon naman po ay talagang hindi na ako substitute. First nominee na talaga ako. At ang second nominee ay si Dr. Camille Ilagan. At ang third nominee ay taga-UP din. Lahat po kami may mga mahal sa buhay na persons with disability or children with special needs. Ako po yung pamangkin ko, si Greg, 27 years old, ay severe ang autism niya. Kaya hindi siya makahawak ng ballpen, slightly verbal, kaya hindi po siya makabasa. And we can have a conversation, konti, but he cannot read or write because he cannot go to a regular school. So, tinatanong po nila kung PWD ako. Opo, osteoarthritis po ang sakit ko talaga. Hindi nyo na napansin kasi di po kayo nakatingin sa mukha ko eh. Doon kayo tumingin sa tuhod ko, maliit yung isang paa ko. At sa mga airport ay nagwi-wheelchair po ako dahil sa kalayuan. Kaya tunay po talaga itong P3PWD na marginalized sector. Kaya tulungan niyo po kami dahil kalahati po ng boto namin ay galing po sa mga taong hindi PWD. Yun pong naniniwala na kailangan matulungan sila at naniniwala sa akin na ipaglalaban ko po ang karapatan ng mga Pilipino, lalo na ng PWD at mga matatanda. Ang duda ko po talaga itong impeachment na ito. Ayoko talaga pumunta dyan eh. Pero tinatanong nyo, ako ang first nominee? Opo. Maawa na po. Alam nyo ba, may isang tao ako nakita sa isang restaurant sa Clark? Biglang pumunta sa akin na pa-picture. Sabi niya, attorney, hindi man ako bumoto sa'yo noon. Ngayon boboto na ako sa'yo. Kasi naawan ako sa'yo. Dapat maupo ka na. Naawan na sa akin. Maupo na daw ako. Itong Attorney Guanzon, kasi maraming hindi nakakaalam dito sa P3PWD. Actually, hindi ko nga ito alam. Pero ang nakagulat dito, kasi tiningnan ko yung boto nyo eh. Mas malaki pa talaga yung boto nyo kaysa dun sa mga ibang nakaupong party list. Grabe. Opo, totoo po yan. Kaya ayoko lang naman sabihin eh, na bakit kayo ganyan, Speaker? Dahil ba ito sa impeachment? Bakit? Alam mo ba kung ano ang boto namin? Dr. Ilagan is a doctorate, no? It's an expert in education. Businesswoman. You think that Attorney Guanzon can tell her what to do? She's a trustee, highly educated. She has her own mind, and the decisions of the P3 board. Talaga po nagmi-meeting kami. Hindi lang po ako. Hindi po totoo yan. At dahil dyan, mga kababayan, enough airtime na yung parada ito. Okay na ho yun, Atty. Rowena Guanzon, tayo ho ay kumbinsido na valid at talagang meron hong pinaglalaban, meron hong sektor na rin representaya ang party list nitong si Atty. Rowena Guanzon. So always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.